Nakakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ngayon ay araw ng Martes, ika-siyam na sa buwan ng Abril, taong 2024. Matanong kita, Lakay Ray, anong kagitingan ang nagawa mo na? Kagitingan. Hindi naman kasi ako sundalo eh. Pero we can do some kagitingan sa ating ginagalawang mundo. Yun! I thank you, ganyan. Ang alam kong kagitingan na gagawa ko, nagpapakain ako ng mga stray cats. Ayan, totoo yan. Na-witness ko yan. Stray cats. Lakay Ray, sa'yo ba yung pusa? Hindi. Naawa ako eh. Totoo, di ba? Kasi walang nagkakanlong sa kanila. Huwag po kayong mag-alala, mga stray cats. Meron kayong tagapag-aruga. Alam nga naman, di ka nag-iisa eh. Marami dyan. Actually, yan mga magigiting din natin, mga feeders. Yes. Ng mga stray animals, cats and dogs. And iba pa. Yan. Oo. Ano nga ba yung araw daw ng kagitingan? Bakit daw holiday today? Ay, di ba? Ito yung pagpapakita ng katapangan ng ating mga sundalo nung panahon ng digmaan. Lalo na yung pamoso rito, yung Death March. Yan. Diyan sa Bataan. Yun, di ba? Abay, grabe yun. Kasi hindi na masyadong aware yung mga estudyante natin, yung mga mag-aaral natin. Kung ano ba nga ba yung... Abay, matindi yung Death March na yun. Abay, I think mula Bataan ba yun hanggang sa may umakyat pa sila ng Baguio. Malayo no? Oo, malayo. Kung mapapanood nyo yung pelikula niya, yung Gregorio H. Del Pilar, yung Goyo. Ayun, yun, doon yung Death March. May mention dyan. Yung Death March. Kaya nga iniisip saka yung ko, yung kay Cesar Montano, yung raid ba yun? The Great Raid ba yun? Yan hindi ko ata masyadong meron din yun eh. Ayan. Nabanggit din doon yung eksena ng Bataan Death March. Kung siguro ako yung nabuhay ng mga panahon na yun, hindi ko kakayanin. Abay, grabe. Matinding trauma yun yung panahon ng digmaan. Kaya masuswerte ang mga henerasyon ngayon. Sana naman, wag naman magkagera. Oo naman. Pero wala kasi nananalo sa gera. Lahat talo dyan. Talo lahat dyan. Diba kasi magkakaroon ka lagi ng casualty. Yes. May maapektuhan ang pamilya. Yan, lalo yung mga bata, Abay, napapaisip ako, kung yung mga successors ba, yung mga naging offsprings, yung mga naging anak o kung mga apo. Mga apo. Ayan, ng mga veterano. Yan. Matatapang din kaya't magigiting. Siguro pero yun nga, nasa naman nila yun, nasa bloodline naman nila, sa DNA naman nila yung ganung pagiging patriotic yun ang dapat isip natin, tayo maging patriot. Yung nagmamahal sa bayan. Mahalin natin ang ating bayan. Yun, wala namang ibang magmamahal ito kung tayo lang. naman, di ba? So dahil mahal natin, dapat iingatan natin. Yun. Di ba? Hindi natin tatraydurin, kaya, hindi natin dudumihan. Yun. Wag nating yuyurakan ang ating lahi bilang mga Pilipino. Ipaglaban! Ay. Tama, di ba? Totoo. Kaya natutuwa din ako sa mga ibang klase naman mga magigiting na proud sila maging Pilipino. Tapos iniingatan din nila yung simpleng bagay. Hindi nagkakalat. Yun. Di ba? Sumusunod sa batas. Yan. Dapat disiplina. Dapat sariling atin. Meron tayong disiplina. Correct. Simulan mo sa sarili mo. Para sa kaunlad ng bansa. Disiplina ang kailangan natin. At kailangan na nating magpakilala. Yun! Ang mga kasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time, Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan, sa ngalaban po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, paggunita, ayun na yung ginawa natin. Ng araw ng kagitingan, pinangunahan ni Pangulong BBM, mga Pilipino hindi dapat magpa-apil. Ayon yan sa Pangulo. Embahada ng China sinugod ng grupong pamalagaya, pambubuli ng China sa West Philippine Sea, mariing kinondena. No comment. Statement ni VP Sara Duterte sa pambubuli ng China. Traitors. Gano'n? Ayon yan sa akbayan. 700 sundalong Pinoy at Amerikano sasabak daw po sa COP Thunder Joint Air Force Exercises.
Daan-daang Pulis Maynila ikinalat sa mga pasyalan ngayong araw ng Kagitingan. 11 Pinoy na italang nasaktan sa magnitude 7.2 na lindol dyan po sa Taiwan ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Ito, no, napakainitang panahon pero pinag-usapan natin, ubo. Ay, oo, mga grabe. biktima ng whooping cough o pertussis, higit 1,000 na. 54 na ang namatay. Ano ba Ayon niyan? yan sa Department of Karamihan Health. ba niyan mga bata? Yung mga Feeling namatay? ko kasi Wow. kapag wala kang bakuna, mahirap mong labanan. Talaga? Abay, ingat po tayo. Mga chikiting dyan, Tsaka yung ingat, mga ha? baby, huwag yung hinahalik-halikan basta ha. Ay, wag! Tsaka kaya hindi ako naniniwala yung sa pinapalawayan yung bata. Sorry na, pero pasintabi na po sa mga nakatatanda. Mausog-usog. Ay, mausog. Hindi ko po pinalawayan ever Talaga? si Elise. Hindi. Okay. Pag sabi ng lalawayan, kaya hindi po. Baka Reyna ho yan si Elise. Queen Elise ho yan. Baka lalo humausog. Ah. Cannot afford. April 30 deadline ng PUB consolidation. Wala na raw po extension ayon po yan sa LTFRB. At mga veteranong Pilipino, may libreng sakay Yun! sa LRT1 at Wow. MRT3 hanggang April 11. Wow, hindi lang ngayon ha. Ngayong 9, not just 10, one, 11. Not just 2, but 3 3, days. yes. hanggang April Wow. 11. Enjoy ha, Yes. mga veterano natin. Kaso saan sila pupunta? Ipakita lang yung inyong mga ID as veterans. Ilan pa ba? Meron Ay, pa yun tayong din datos natin kung alam, ilan pa yung mga oo. veteranong natin. I think marami pa naman. Oo. Iba kasi sa kabilang buhay na, di ba? May incentive kapag ka ikaw ay veteran. I think so, meron. Oh. Merong ano yan, merong veterans law na pinahihiral. Ayan. Saludo po tayo sa mga veteranong Yes. Pilipino. At para sa ating detalye, inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sundalo't veterano na nagpakita ng katapangan ngayong araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe, binanggit ng Pangulo ang pagbagsak ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig, pero nakabangon pa rin ang mga Pilipino para sa kalayaan ng Pilipinas. Bagamat ibaan niya ang panahon ngayon, sinabi ng Pangulo na tuloy pa rin ang mga banta sa mga Pilipino, kaya dapat ipaglaban ng bawat isa ang kalayaang inaasam. Kaya naman sinabi ni Pangulong Marcos na dapat tularan ang katapangan at integridad ng mga sundalo sa Bataan upang hindi masayang ang kanilang sakripisyo para sa Pilipinas. Narito naging pahayag ng Pangulo. We have been blessed not only with persevering and valorous people. Our own natural resources furnished us with both sustenance and the means for our own self-defense. And as fate would have it, the battle that was initially lost, the war would eventually be won. Be inspired by their unbreakable will, unflappable courage, and undying patriotism. The spirit that made Bataan stand cannot and must never fail. Binigyan din pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap at hindi makatuwiran ang mga kasalukuyang pagbabanta sa bansa. Sa paggunita pa rin po ng Araw ng Kagitingan, binanggit po ni Pangulong BBM na may mga Pinoy na pisikal nang nasaktan sa mga pagbabantang ito sa soberanya ng ating bansa. Iginit pa rin po ni Pangulong Marcos na hindi dapat magpaapi ang mga Pilipino, gaya na lamang ng ipinamalas noon ng ating mga ninuno. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Samantala, sinabayan ng kilos protesta ng grupong pamalakaya at iba pang grupo ang paggunita sa Araw ng Kagitingan. Sumugod sa China Consulate sa lungsod ng Makati ang mga rallyista para kondenahin ang paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bit-bit ng mga lumahok na grupo ang panawagang umalis na ang China sa West Philippine Sea at sundin ang 2016 arbitral ruling. Anila, apektado na ang kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka sa patuloy na paggigipit nito sa exclusive economic zone ng bansa.
Kasi sila'y laging nabubuli dyan eh. Ha? Magsasaka ba o mga Hindi, mga mangingisda? mangisda to. Oo. Sila yung mga nakipagpatintero sa mga China Coast Guard. Sabihin natin kay Aliyah, mangingisda. Mangisda kasi kayo yan. Mga magsasaka. pamalakayan. Yan yung samahan ng mga mangisda. Yung pamalakaya. Ano yung la? Malakaya. Ano yun? Ano siya? Ewan ko. Baka advocate sila. Advocate sila ng ating Militant mga group yan mangingisda. ng mga mangisda natin. Pambansang alyansa ng mga mangisda. Yun, mga ganon. Yun. Ayan. Oo. Alamin natin yan. Traitorous. Mhm. May ganun pala, no? Ano yun? In Tagalog, Miss Thea. Katrayduran? Oo nga, katraidoran. Teacher ka Traidor! nga. Teacher ka nga, ano? Katraidoran, ha? Oo. Kung ituring daw ho na Akbayan Party ang no-comment statement ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pambubuli ng China sa mga Pilipino dyan po sa West Philippine Sea. Ayon po kay Akbayan Party List, Akbayan President Rafaela David, sumisimbolo lamang ang pahig daw ho ni VP Sara na katraidoran, yun na, sa bansa. At nagpapakita lang daw po ng pagkampi nito sa China. Inagpa ni David, ibig sabihin lang ng no comment remark ni VP Sara ay no love para sa bayan at sa Pilipino, lalo pat ginawa niyang komento isang araw bago ang araw ho ng kagitingan. Iginit pa ni David, alalahanin nila ang dalawang salitang ito ni VP Sara bilang umunay pagpapakita nito ng abandonment of duty. Samantala, nagpakalat ang Manila Police District ng kanilang mga personnel para magbantay sa iba't ibang lugar pasyalan sa Manila ngayong paggunita ng Araw ng Kagitingan at bukas Araw ng Idul Fitr. Magsisilbing dagdag puwersa ang mga pulis para sa posibleng pagdami ng mga mamamasyal ng dalawang araw sa regular na holidays. Una rito ang Intramuros, Fort Santiago, Plazuela de Santa Isabel at Manila Cathedral. Baka dyan Santa Isabel? Santa Isabel. Baka dyan sa may banda Yan ba sa may Santa Isabel College ba? Baka yan, di ba? Santa Isabel Manila Cathedral at sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista at mga mamamasyal. Sa Mount Samat, sa Bataan. Ay, siguro no. Pinupuntahan din yan. Ha? Pero ito sa Maynila. Ito sa Maynila kasi ito. Dito rin matatagpuan ang bantayog ng mahigit 100,000 biktima ng giyera na pinatay habang tumatakas sa mga sundalong Hapon na tinaguri ang Liberation of Manila noong 1945. Alam mo, isang pamuso dyan na talagang binomba ng todo, yung Manila City Hall. Sa itong National Museum natin. Alam mo, ang dami natin. Buti nga na ibalik sa kahit paano na renovate na itayo sa original na pagkakatayo. Buti hindi na deform. Tama ang tindig. Tama pa rin. Nanindigan pa rin. Ngayon mas matatag na at mas matigas na at mas matikas na ang pagtindig. Yun. Bahala na kayo mag-isip. Ng mga Pilipino. Yun. Samantala, sasabak naman sa 2 linggong Joint Air Force Exercises drill ang 700 sundalong Pinoy at miyembro po ng US Air Force. Yun! Ang naturang joint exercises na tinawag na Cope Thunder ay sasagawa sa Northern Luzon Intensive Military Training Area sa Basa Air Base sa may Florida Blanca, Pampanga. Ayon po kay Air Defense Command Commander Major General Fabian Pedregosa, nais pong ipakita dito ang commitment ng Philippine Air Force na paigtingin ang seguridad at kaayusan ng rehiyon kasabay po ng pagpapalakas ng diplomatic ties sa mga kaalyadong bansa tulad po ng Amerika. Samantala, kasalukuyan ng ikinakasa ang pangalawang round ng Cope Thunder sa darating na Hunyo ngayong taon. Ipapakita rito, Mr. mga makabagong jet fighters ng US. Yun! Palalawayin tayo mga Pilipino. Ay, palalawayin. Siyempre maglalaway tayo, di ba? Ma-afford naman natin yan sana. Baka bigyan tayo ng gifts. Yun nga sana, kahit man na sana bigyan tayo ng kahit isa lang muna. Diba? Parang try muna namin. Try muna natin. Kung talaga namang maganda yung kanilang technology. Kung maganda talaga yung product kasi parang sampling. Yun, di ba? Parang parang free taste lang para sa pagkain. Kaya ano ba yung tawag pag may mga auto show?
Car show, ganyan. Ganun naman test drive. Test flight. Yan. Di ba? Pa-test flight naman ng F-22 Raptor. Tapos Saka F-35. Hindi, tsaka pagka bumibili ka ng mga ganyang items, mga freebies. May freebies Dapat pa. may freebies, di ba? Ano yun? Pag freebies mo, mayroon kang dagdag na gulong. Ayan. Mga spare dagdag parts. na kanyon. Tsaka yung maintenance niyan. Yan, siyempre. Dapat bigyan din tayo ng mga ganyan. Grabe yan, no? Sanay sa freebies. Sana nga. Sanay sa freebies. Siyempre, pagka bibili ka ng item, mas nakasakainganyo kasi oo bibili ka ng naman. mga ganyan. Saka maganda yung mga ganyan, yung mga joint exercises para ipakita natin na meron tayong kakampi na may mga advanced technology. Pero sana din tayo in the future na magkaroon tayo ng advanced technology. Yes. Na tulad ng ganyan. Ayan, commercial na po. Pilipinas, babalikan natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 11 Pinoy na italang nasaktan. Mabuti wala namang nasawi. Ay, sana, oo. Pero hindi pa ba sure? Sana. I think yun naman eh. Maganda kasi yung nangyari sa Taiwan. Matitibay talaga yung mga gusali doon. Oo. Biruin mo yun, sumasandal lang yung building. Correct, di ba? Magnitude 7. 7.2 yan, di ba? 11 Pinoy nga na italang nasaktan. Dapat tularan natin ang Taiwan sa ganyan. Dapat ihanda natin ang ating mga structures. Yes. Di ba? Hindi lang ating mga sarili, kundi ating mga structures. Dapat earthquake resistant. Correct. Sa 7.2 lindol sa Taiwan at mga biktima ng whooping cough o pertussis, higit 1,000 na, 54 na ang nagkandamatay ayon yan sa Department of Health. Pilipinas, ang oras, 29 na minuto, makalipas ang alas 4. RH Break Time. Pinag-iingat ng Philippine National Police ang publiko tungkol sa kanilang mga aktibidad online. Nakapagtala ang PNP ng pagtaas sa bilang ng cybercrime sa unang quarter ng taon. Sa datos mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, pumalo na sa 4,469 na kaso ang naitala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas ito ng higit 21% sa bilang ng cybercrime incidents sa huling quarter ng taong 2023. Mula sa nabanggit na bilang, nagmuna rito ang online selling scam na sinundan naman ng investment scams at credit card fraud. Pinayuhan naman ng publiko na laging makinig at magbasa ng mga balita tungkol sa cybercrime para hindi mabiktima ng anumang uri ng scam. Samantala naman, 2 overseas Filipino workers ang nadagdag sa mga Pinoy na nasaktan sa malakas na lindol sa Taiwan nung nakalipas na linggo. Isa rito ang napilayan habang isa naman nagkaroon ng gasgas sa kamay. Ayon po kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, sa kabuuan daw po ay 11 Pilipino na po ang nasaktan sa malakas na lindol sa bansang Taiwan. Bukod po sa paimigay ng agarang tulong, nag-deploy na rin ang DMW ng 6 na miyembrong augmentation team para tugunan ang pangailangan daw po ng 5,000 Pilipino sa ilang lugar sa Taiwan. Bad news! Ay, bakit naman bad news? Yung mga umabsent kahapon. Sorry. Hindi kayo entitled Ganon. sa Saan? double pay. Ganon? Oo. Kung papasok ngayon? Ang mga empleyadong nag-awol kahapon, Ganon? Abril 8. Sapa na yan ng DZRH, sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma na dapat pumasok ang empleyado kahapon o na nag-file ng leave with pay. Dahil ayon sa batas, entitled sa magkasunod na 200% pay ang mga empleyadong papasok ngayong araw hanggang bukas na deklaradong regular holiday. Sige nga, i-explain mo, Secretary Laguesma. Binibigyan ka ng insentibo para ma-avail mo yung benepisyo. Meron din siyang kondisyon, Yung last working day ninyo, dapat pumasok ka before the regular holiday. May phone-in question agad tayo. Paano daw yung day off kahapon? Lugi! Hindi, day off yun eh. Day off naman yun, walang problema doon. Oo, pero yung umabsent, cannot be daw. Sorry, sabi nga ni Secretary. Samantala, iminungkay naman ng Labor Department sa mga employer na maglagay ng libre Oy, ano yan, libre? at sapat na inuming tubig para sa kanilang mga empleyado. Ano, may templa?
Anong kape? Soda water? Tonic water? Fruit juice ba yan? Dapat meron din kinakanaw. Oy, standby Let and Raymond. Ito pong sinabi ni DOLE Secretary Benny Laguesma sa DCRH sa gitna pa rin ng dinaranas pong matinding init ng panahon sa ngayon. Ayon po kay Secretary Laguesma, dapat maglagay ang mga employer ng naangkop lamang na magagamit ng kanilang empleyado para maibsan ang init. Muli rin nagpaalala po ang kalihim sa pagkakaroon ng hakbangin sa pagbabawas ng init sa trabaho tulad po na epektibong ventilation at heat insulation. Kasama din kong Angel sa aming paalala sa mga employer. Sana mag-provide sila ng libre at adequate drinking water. Huwag lang iuwi yung tubig, no? Kasi doon lang sa opisina siguro, huwag lang iuwi. Pero alam natin, ang tawag ba dyan, naghaharimunan din minsan ng ating mga manggagawa. Kung merong available na pwede namang ma-take out, tine-take out. Pero sana wag magbunga yon also ng hindi magandang tinginan sa manggagawa at namumuhunan. Muli ang tinig ni Secretary Laguesma. Naghaharimunanan daw. Naghaharimunanan. Ano nga yun sa Tagalog? Naghaharimunanan. Taking advantage. Yun. Tagalog, tas taking advantage. So ano ngayon siya sa Tagalog? Yung mga estudyante, pwede nyo tanungin si Teacher Thea. Malawak ang kanyang vocabulary. English kasi yung taking advantage. Ano sa Tagalog? Call a friend. Nagsasamantala! Huwag kasi kayo mapagsamantala para tuloy-tuloy yung ginhawa. Nag-aharimunan. Kaya po. Update sa Malacanang, Miss Thea. Eto na nga, tawagin na nga natin kung ano-ano kasi yung mga ginagawa ninyo. Sana man lang pag ganitong programa sa break time, meron tayong kape rito. No? Hindi naman kami maselan. Hindi naman maselan. Ano ba naman ako yung lang ice naman, ang coffee? gatas ko lang naman, soy milk. Naku. Oy, Ice coffee? Ay, ano ka ba? Lactose intolerant ka? Hindi pwede yung ano. Pag Gusto ko ganun daw, yung pag medyo matapang. nagkakaedad na naging lactose intolerant. Ako po okay pa. Pwede ba po ako? Ito na nga, Pangulong BBM nag-donate ng 150 million pesos sa Veterans Memorial Medical Center. Ida-tayo mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Ray, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Renal Dialysis Center ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong araw ng Kagitingan. Ayon sa Presidential Communications Office, nag-donate ang Pangulo ng 150 million pesos sa VMMC. Gagamitin ang naturang halaga sa pagbili ng Magnetic Resonance Imaging o MRI machine. Ayon sa PCO, hiniling ng Department of National Defense ang 150 million pesos na pondo para sa pagbili ng 1.5 Tesla MRI machine para sa VMMC makaraang masira na ang nag-iisang MRI machine nito na nabili noon pang 2011. Ibinigay ni Pangulong Marcos ang nabanggit na halaga na nanggaling mula sa Social Fund ng Presidente. Napag-alamang ang dialysis center ng VMMC ay mayroong higit 200 pasyente na kinabibilangan ng mga veterano ng World War II, mga retiradong sundalo at kanilang pamilya. Libre ang mga serbisyo at mga gamot ng pasilidad para sa kanila. Sa ngayon ay planong magkaroon ng expansion ang VMMC para makapagserbisyo sa mas marami pang hemodialysis patients. Tinatrabaho na rin ang pagkakaroon nito ng Kidney Transplantation Center sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala naman, pagkansila daw po ng DNR sa land agreement sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito raw po ikinatuwa ng mga senador. Pag-uulat mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Mas. Lakay Raymond. Ikinatuwa ng mga senador Ray ang desisyon ng Department of Environment and Natural Resources na kanselahin ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA sa pagitan nito at ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ayon kay Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children na siya nagpursige sa investigasyon sa mga pang-abuso ng mga opisyal ng SBSI. Isa ito sa kanyang rekomendasyon sa DNR. Kasabay nito ang pagtiyak na magkaroon ng maayos na reintegration and rehabilitation plan para sa komunidad ng Sitio Katihan. Dapat lang magtulong-tulong ang ahensya ng gobyerno kasama ng lokal na pamahalaan ng Socorro at Surigao del Norte upang matiyak na mapangalagaan ng mga miyembro ng SBSI.
Para kay Hontiveros, biktima din sila ng kahirapan na napilitang kumapit sa mga pangako at panluloko ni J. Renz Kilario alias Senior Aguila at kanyang mga kasamaang opisyal ng SPSI. Nanawagan ito sa mga taga-sitio Kapia na mag-cooperate sa proseso dahil tanging kanilang seguridad at kabutihan ang hangad ng gobyerno. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, isang magandang hakbang ang ginawa ng DNR. Ito na ang panahon para ma-relocate ang mga miyembro ng kulto at mabuwag ito pang mailigtas sa mga minor de edad sa mga pang-aabuso. Para kay Senador Cynthia Villar ng Senate Committee on Environment, long overdue na ang naging aksyon ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat la kay Raymond. Samantala, LTFRB inilabas ang pangalan ng 4 na player sa motorcycle taxi service sa probinsya. Idetalye mo ang balita, RH5 Val Gonzalez. Val. Ang Dingdong, Grab, Para Express at ang Taxi Philippines, ang 4 na motorcycle taxi companies na mag-ooperate para sa MC Taxi sa 5 mga probinsya sa bansa. Ito ang inihayag ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III kasunod ng 8,000 unit na inaprubahan ng regulatory agency para sa operasyon ng nabanggit na mode of transportation. Kabilang sa mga prioridad na lagyan ng motor taxi service ay ang mga rehiyon ng mga regions 3, itong mga rehiyon sa Region 3, Region 4, Region 7, Cebu at maging ang Region 11 sa Davao. Ayon kay Chairman Guadis, ang desisyon na sa labas ng Metro Manila ilagay ang 8,000 slot na inaprobahan ng LTFRB kamakailan ay batay na rin sa direktiba mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Pero duda naman ang panig ng Lawyers for Commuter Safety and Protection tungkol dito. Tinamon ni Atty. Ariel Linton, ang founding president ng LCSP, ang LTFRB, na ilabas ang mga papeles na naglalaman na ang 8,000 unit ay sa probinsya dadalhin at hindi dito sa Metro Manila. Nauna nang ipinanawagan ng iba't ibang mga grupo ng transportasyon na itigil na ng LTFRB ang MC Taxi Service Expansion dahil sobrang dami na ng bilang nito dahilan para maepektuhan na ang kanilang hanap buhay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Val. Yes, Ano yung mga nabigyan ng ng sa Ng kisa, Dingdong. Dingdong. Di ba kay Dingdong ano yan? Kay Di ba tama? Oo, kay Dingdong. Yun ang Dantes? hindi ko alam kung kanino itong dito. Alam ko sa kanya yan eh. Oo. At Mistrea. Oo. Talaga. Pero yung Grab, dahil bago itong player doon sa probinsya, kung sakaling doon nakakalim. At isa pa rito yung Para Express at Para. itong Philippines. Ito yung 4 na binabanggit nitong si LTFRB Chairman Chopilo Guadis III na mag-ooperate doon sa bahagi ng niya probinsya. Saan probinsya ba? Anong probinsya yan? Visayas? Regions. Iba't ibang mga probinsya. Actually, 5 mga regions ito. Region 3, Region 4, Region 7, Cebu, at ang maging ang Region 11 sa bahagi ng Davao Ngayon, yung mga cities. Oo. Abay, let's make Philippines a new Vietnam. Puro, motor, no? Totoo. Oo, kasi pagka nasa trapiko ka talaga, ay, motor, everywhere. Kasi yan ang pero sinasabi ko nga dyan, mabibilis yung mga nagmumotor pero delikado sa accident. Marami mga aksidente motor ang involved. Mag-iingat. Basta ingat lang sa ating mga ka-rider, sa ating mga kamotorista. Yan. Ride safe always. Yun. Kaya lang Ray at Mistrea, yung pilot study tungkol dito, kaya medyo nagkakaroon ng kalituhan, ay hindi pa nilalabas ng technical working group, maging yung transport committee ng Kamara na siyang nag-aaral tungkol dito sa loob na ng napakahabang panahon. Actually, 5 taon na itong pinag-aaralan. Kaya yung hindi na mapigil yung pagdami ng bilang ng mga nag-ooperate bilang mga taxi service. Kaya naman umaalma na yung ibang mga transport group, maging yung mga isipin mo, pati yung mga nagtatricycle, nagtatricycle,
ay umaalma na dahil nawawalan na raw sila ng kita. Yun naman yung kanilang argumento dito sa patuloy na pag-aaral tungkol dun sa panibagong mode of transportation na nag-i-exist na nga ngayon sa loob ng 5 taon, itong motor cycle taxi service. I'm curious, sino mas mahal ang paniningil? Tricycle o yung motorcycle taxi? Yung tricycle kasi governed yan. Governed yan. Nasa ilalim yan ng iba't LGU. ibang local government units. Kaya meron silang taripa, Miss Thea. Meron silang taripang mga sinusunod. Etong motorcycle taxi company, nakabatay naman doon sa, ang paniningil nila ay nakabatay doon sa application. Kasi application-based ito. Application ito. Kaya kung titingnan mo, mas mahal ng konti yung motorcycle taxi. Pero ito naman kasi mas maliit, kaya mas gusto ng ating mga kababayan na kahit na mga malalayo, ay pwede silang dumaan sa mga major highways gaya ng EDSA. Yung motorsiklo kasi, yung tricycle kasi, ito lamang sa loob ng mga komunidad. Alam mo, nothing new tong motorcycle taxi for me, ha? Kasi alam ko sa mga probinsya, meron naman talagang habal-habal na tinatawag noon. Illegal yon. Illegal lang. Ngayon, kung matutuloy, at tama nga itong binabanggit ng LTFRB na pinagdududahan naman ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, kung mangyayari yon, magiging legal na yung mga nag-ooperate dun sa probinsya. Yes. Ayun. Kung makikisapi sila sa mga app. No? Pero kung Correct. hindi, habal-habal pa rin sila. Napakaganda ng binabanggit mo, Miss Thea, dahil ako yung umuwi linggo-linggo. Yun. Diyan sa Tarlac. Oo. Pagdating mo doon sa mga istasyon, mga terminal ng bus, at maging dun sa iba't ibang lugar kung saan nagbababa ng mga pasahero, lalo na pag madaling araw. Habal-habal. Habal-habal. Hindi na dumadaan yung kanilang booking o hindi na dumadaan. Pero delikado kasi yan eh. Correct. Kung may mangyari sa'yo, delikado ka. Oo, pag may nangyari sa'yo, wala kang Wala kang mahahabol. Wala kang mahahabol, kundi yung driver lamang. Kung yun nakikipamasada pa yun, paano ka makakaasa na ikaw matutulog niya sa pagpapa-hospital. Mabuti kung hospital lang. Paano kung hindi buhay mo pa ang magali. Napakalaking problema. Kaya dapat ay gawin na ng Transport Committee ng Kamara yung kanilang trabaho, ang Technical Working Group na pinamumunuan ng LTFRB, gawin na nila yung kanilang matagal ng pinag-aaralan at matagal ng trabaho na maglabas na ng pinal na panuntunang susundin sa operasyon ng motorcycle taxi dito sa ating bansa. Val Gonzales, back to you, Mr. Yatre. Thank you so much, RH5 Val Gonzales. Samantala naman, hanggang April 30 na lamang o April 30 na lamang daw po ang deadline para po sa consolidation ng PUVs. Ito po ang muling paalala ng LTFRB. Ayon po kay LTFRB Chairman Teofilo Guares III, wala na raw pong extension, wala na raw pong hirit na extension, at ang mga hindi makapagko-comply ay kakansilahin na ang prangkisa. Samantala, ang mga papayagan na lang na bumiyaya sa Metro Manila ay ang mga nagpa-consolidate. Pero bago ang lahat, tayo ay magbigay muna ng ilang paalala. Yun. Pilipinas, kulang-kulang 9 na minuto bago alas 5. Ang oras, alas 4:57. At pumalo na nga sa 1,112 ang bilang ng whooping cough o pertussis sa bansa at 54 na katao na ang namatay. Ayon sa Department of Health, ang nasabing bilang ay mula sa January 1 hanggang March 30, 2024. Mas mataas ito ng 34 times kumpara sa 32 kaso na naitala sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon. Samantala, 5 rehiyon naman ang tumaas ang kaso ng sakit kabilang Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon at Cordillera Autonomous Region. Samantala naman, may alok na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para po sa mga veterano ngayong Martes, araw ng Kagitingan. Batay po sa kanilang anunsyo, iiral daw po ang libreng sakay mula 7 o'clock in the morning hanggang 9 o'clock ng umaga at mula alas 5 ho ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So hindi ito buong araw, Ayon po sa dalawang train systems, tatagal daw po ang libreng sakay hanggang Huwebes, Abril 11, para bigyang daan ng Philippine Veterans Week. Ayun, kaya pala.
Sabi ho ng MRT3 at LRT2, layunin po ng libreng sakay na kilalanin at pasalamatan ang ating mga veterano sa kanilang kagitingan. Pag veterans, ano lang din, 7 to 9 tsaka 5 to 7, hindi whole day. Hindi whole day. Pero isang linggo nilang hanggang ma-enjoy yung libreng Thursday. sakay. Na-enjoy nila nung Friday na magtatagal hanggang sa Huwebes. Yan. At pinag-aaralan na nga ng Department of Health na bumili ng ibang klase pang bakuna kontra pertussis upang maiturok sa lalong madaling panahon. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Francis Domingo, sa Hunyo pa darating ang 3 milyong 5-in-1 vaccines na binili ng Department of Health sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis o whooping cough. Bilang tugon, sinabi ni Domingo na titingnan ng DOH ang DTP o diphtheria, tetanus at pertussis sa alternatibo habang hinihintay ang 5-in-1 vaccines. Narito naging pahayag ni Domingo. Mukhang ang DOH ay kukuha nung sinasabing DTP. Siya ay mas matandang bakuna, hindi ibig sabihin hindi siya mabisa, no? Ibig sabihin lang na mas matagal na siyang available, pero hindi siya yung 5-in-1. Kasi yung ginagamit namin yung 5-in-1, ito 3 lang. DTP. Diphtheria, tetanus, and pertussis. So yun po, madali siyang makukuha and we're already computing the needed doses bago dumating yung 3 million na mas malaking bulto ng bakuna. Dagdag pa na opisyal, hindi rin sila bibili ng sobrang DTP vaccines dahil ayaw na nilang masiraan pa ng bakuna gaya na nangyari sa COVID-19 vaccines. Kung ano lang yung tama at kaya, sapat. Yung sapat lang. Sayang eh. Oo, totoo. Ang dami kasi mga nasayang na mga COVID-19 vaccine. Tsaka mas marami pang gamot na mabibili na iba na mas kailangan. Lalo na yung mga bakuna sa mga bata. Alright, at ngayon. Para sa ating balitang showbiz, Regine Velasquez sa mga panawagan na gawin na siyang national artist. Uy. Hindi ko pa time. Oh? Sabi niya? Oo, hindi ko pa panahon. Honest lang naman siya sa kanyang sarili. Oo. Dadalhin kita dito na lang sa stasyon. Ibalita mo ang detalye, Aliyah Icatlojo 4th. Nakalunay at Miss Thea, may reaction na si Asia songbird Regine Velasquez sa petisyon na gawin na siyang national artist in music. Anya, thankful siya sa mga ganitong pagkilala pero sa tingin niya ay mas marami pang singer ang deserving na makatanggap nito. Ayon kay Regine, mas qualified dito ang mga veteranong singer tulad ni Pelita Corrales at Jose Marichan. Sa tingin pa ng Asia songbird ay hindi pa panahon upang maging national artist siya. Pero na-appreciate niya raw ang mga nagpo-push sa kanyang pangalan. Umaasa pa ang singer na sana raw ay mas marami pang veteranong artista ang maideklarang national artist habang nabubuhay pa gaya daw ni Nora Honor. Para sa Daytime Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oo nga. Thank you, Miss Galing. Aliyah. Oo. May mga ahead pa of her. Yes. Tama nga naman. Very humble, di ba? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming programang Break Time. Nakasama niyo po ako po, Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan sa kanila po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Susunod na, balansyadong balita hati sa atin nila Ka Henry at Miss Kay, Karen O. Yong. Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang 5:00.